Thank you, my wife. Thank you for the prayer. Buti hindi nagtitext sa akin si Mark. Pastor, anong message? Brother Ernie, anong message mo sa Sunday para prepare na si Mark? Worship pa rin? O yun, don't give place to the devil pa rin? Okay. Wow. Praise God for the very uplifting messages of the songs a while ago. Praise God for you guys. Praise God. For all the music team. Siguro masarap yung kanilang breakfast kaninang umaga. Ng Word of God. Ng Word of God. Okay, so ngayon ako po I'm so much engrossed doon sa mensahe ng tungkol sa worship o sa pagsamba. Napakahalaga nito kasi lahat po tayo ay kaya pumupunta rito dahil gustong sumamba sa Diyos. Tama po ba? Kaya lagi pong may katanungan, ang akin po bang pagsamba ay tinatanggap ng Diyos? Okay, balikan po natin ang ating pinaka-text or verse, pinaka-base natin na verse is John chapter 4 verse 23 and 24. Andiyan na po. John 4, 23 and 24. Sabi ng Panginoon, but the hour cometh, that was His time. The hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. And finally, in AD 70, God destroyed the temple so that the place of worship is not in a location, but in everyone's heart. Diba? Worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. So ang Diyos ay naghahanap ng sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Do we have that? Are we that kind of worshipers? Verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must, the word must, should be, ought to be, worship Him in spirit and in truth. Paano po mangyayari ito? So marami na po tayo ng pag-aralan tungkol sa worship. Gusto ko po lamang ibalik ito, yung katotohanan ito, na related po ito sa lahat ng ating pinag-uusapan. Worshiping in spirit and in truth. Okay? So, nasa serye po ko ng pag-aaral. Gusto ko medyo lawak-lawakan po natin talaga ang ating pangunawa sa pagsamba. Ano po? Okay. So, sisikapon po natin tatagalogin ang mga importanteng words. Para medyo patas naman. Para dun sa gustong magtagalog ako. Ilan po ba dito ang Cebuano? Pakita kami. Sa dalawa. Ay, may Cebuano doon. Cebuano o Cebuano ka pala. Ato na lang Cebuano ho ni nga nung binalihan, di ba? At ikaw papangan ka rin, no? Biasa ka pang papangan? Alina ka, ika naman. At yung kaging bamban, ikaw magkabampangan. Okay, so may tatlong points po akong binibigay na umiikot-ikot po ako doon. Number 1, letter P, the picture of worship. The New Testament picture of worship. Pangalawa, the purpose of worship. Wow. Pangatlo is the prerequisite. Last Sunday, binigyan ko pong din yung tinatawag na prerequisite. At kung wala po yung prerequisite sa worship, wala akong worship.
Ang binigay ko pong point nung last Sunday tungkol po sa prerequisite bago ka mag-worship, ano po yun? Ang purpose ng worship, the purpose, point number 2, ay ang kapahayagan ng Panginoon. Mahayag si Jesus sa ating buhay, number 1. Maghayag siya sa atin, personal and through us. So, ang purpose ng worship is God's manifestation. Kaya ngayon po, nag-worship tayo dito, I hope you're receiving and seeing the manifestation of God. That makes me cry. The messages of the songs, the uplifting messages of the songs, but hindi lamang po yung may kinalaman sa mga messages ng songs. May kinalaman po din yun sa mga umaawit eh. Dumadali sa kanila ang message. Dumadali sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon. In this small building, there is a true worship going on. Amen? Wow. Yun po yung pinakahangad natin. Nas tutuwing pupunta tayo sa gawain, naranasan ko ang pagsamba. Sumamba ako sa Diyos. Naramdaman ko siya. Nandoon sa Diyos na yun ang manifestasyon ng Panginoon. Sa kamayan pala ng mga tao. Di ba? Maiinit na kamayan ng mga tao. Alam mo, hindi naligo. Ay, joke lang po. Joke lang. Mainit po sa pag-ibig, mga kapatid. Amen? Mainit. Mga awitang maiinit, marurugdog. Mga kapanang gitara na talaga namang ting-ting-ting. Di ba? Yung drummer natin, grabe. Woo! Ting-ting-ting, di ba? Okay, so yun po yung worship. May manifestation po yan. Sabi nga po kanina, when we worship God, God manifests. When praise goes up, rains come down. Rain goes down. Di ba? Pag sinama mo ang Panginoon, hindi yung patatagal niya yung manifestation. Okay, ando na agad yung manifestation. Nag-iba agad ang atmosphere. Subukan niyo po mag-praise and worship ng sarili niyo. Di ba? Mararamdaman niyo agad yung presence ng Panginoon, yung uplifting presence, yung joy, yung peace, wow. Kahit sa gitna ng problema, wow, grabe. Parang walang problema, sarap mag-worship sa Panginoon. Di ba? Natatanggal ang mga problema, lumalayo ang mga maniningil, hindi natutuloy ang pagputol ng kuryente, grabe. Naliligaw ang Mumbai. When you praise the Lord, God manifests. Amen? Mukhang nakaka-relate kayo, parang tawad niyo. Okay, so ngayon po mga kapatid, ay bigyan po natin din muli yung self-denial. At babalik po ako sa picture ng worship. I will introduce a new picture of worship. Okay? Pero mahalaga po yung prerequisite. Yung pong self-denial, yun po yung sinasabi sa Bible na yung word na ginamit sa Colossians chapter 3 verse 5. Okay? Ito po yung word na ginagamit ko rin para makarelate din po kayo pag binabakit yung word na to. Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 5, mortify. Anong ibig sabihin ng mortify? Therefore, your members which are upon the earth, members is yung inyong pagkatao. Your total you, yung members po, ibig sabihin yan. Mortify, therefore, your members. Ibig sabihin ng mortify, from the word mortuary, ano ibig sabihin nun? Patayin. Patayin ang mga miyembro. Akin na po cheerleader. Okay. Patayin silang lahat, which are upon the earth, fornication, uncleanness, yung mga members, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry. Dahil ang sarili po natin is an idol. Idolatry is by letting go of yourself. Your own self, what you like, what you want, what you feel like doing, that is idolatry. Patayin yan! Yan ang sabi ng Panginoon. Through the Apostle Paul. Binanggit ko po last time, pag walang pagpatay sa sarili, wala akong tunay na pagsamba. Babalikan ko po ito, pero ibigay po natin ang Romans 12:1. Para hindi mo limutan, Romans 12:1. Napakahalaga po ng verse na to. Pag sinabing beseech, grabe yung persuasion. I beseech you therefore, brethren. Pinamamani ko sa inyo, grabe, by the mercies of God, nahabag ang Diyos sa atin, sa mga habag ng Panginoon, that you present your bodies, ialay mo yung buhay mo, kitilin mo sa harapan ng Panginoon para maging buhay siya, di ba? Para maging living sacrifice siya, acceptable to God, holy, which is your what?
reasonable, the word service in Greek is worship. So pag walang pagpatay sa sarili, walang pagsamba. Kayo po ba ay mga patay na sa sarili? Kayo po ba ay mga zombie na nandito ngayon? Jar, love you. Pag walang pagpapatay sa sarili, walang tunay na pagsamba. Sumasama ka ba ngayon? Patay ka na ba sa sarili mo? Pag hindi pa, Mark, pakikuha yun doon sa likod mo. Sibilin. Oh, pakikuha. Yun, ano daw yun? Ibigay mo sa kanila. Kinuha naman ikaw talaga, ha? Sumusunod ka sa akin talaga kahit kalokohan. Joke lang. Ang pinakamahirap mong patayin, uulitin ko sa inyo, ay ang sarili. Napakailap po niyan. Di ba? At pag napatay mo yan, nabubuhay ulit. Ang hirap. May anting-anting siya. Bumabalik. So, ang pagpatay sa sarili, mga kapatid, is a practice. Okay? So, sa lumang tipan, para mabalikan po natin ang book of Exodus, meron pong pinapapatay ang Panginoon at ubusin ang lahi. Ito'y ipinasa po kay Saul bilang isang testing. Ubusin, patayin ang lahat ng lahi ng mga... Anong pinapapatay sa kanya? Amalekites. Mga Amalekites. Ano pong kasalanan ng Amalekites? Bakit pinapapatay sa kanya? Bakit pinauubos? Exodus chapter 17, hindi nyo na-encounter ang Amalekites? Nung nanalangin si Moses na nakatuon sa magkabilang kamay, sino yung sa kabila? Nag-exam tayo, di ba? Si Aaron yung isa. Si Tikboy yung isa. Si Hur. Di ba? Habang nakikipaglaban si Joshua, di ba? Nananalangin si Moses sa hill. At sino kalaban nila? Amalekites. Galing. Kasama sa exam yun di ba? At dahil doon, galit na galit ang Diyos sa kanila, sila, uubusin ko ang lahi mo, mawawala na yan sa lupain. Kaya inubos na ng Panginoon ang lahi ng Amalekites. Meron pa ba ditong naiwan? Kunin mo yung kutsilyo ulit. Okay? Pinauubos ng Panginoon ng Amalekites. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, nung babago pa lang silang kaalabas ng Ehipto, sinalakay agad sila ng Amalekites. Mahihina pa ang mga Israelita. Kaya galit na galit ang Diyos sa mga Amalekites. Ito po ay larawan ng self. Traitor ho yung self eh. Akala nyo kakampi nyo yung self nyo, kaya pinapapatay ng Panginoon yan kasi ng kalaban natin. Nung hindi pinatay ni Saul yan, may tinira pa si Saul. Hindi niya pinatay lahat yun. Kaya natira po yan, panahon ng book ni Esther. Yung naging kalaban po nila na gustong lipulin ang bansang Israel. Lahi ni Nino. Lahi Nino. Tikboy na naman. Tikboy, ikaw daw. May hirap magtanong dito. Nabibitray ako ng sarili mo. Si Haman. Si Haman po ay lahi ni Agag. Agagites. Yun po yung lahi ng hari na kanyang binuhay, si Agag. Tawa nyo, hindi niya pinatay may consequence. Kapag hindi pinapatay, tatry rin kayo niyan. Kaya gusto ng Panginoon patayin yung sarili kasi yan ay traitor sa'yo, sinasabotahin yan ang mga plano ng Diyos sa buhay mo. Hello? Akala mo okay ka? Akala mo yung sarili mo umiira, kakampi mo siya? Sinasabotahin niya ang plano ng Diyos sa buhay mo. And the worst is, if that self is not yet dead, and you have not yet eliminated and dismantled the self, there is no worship that will go on in your life. Kaya requirement ng Panginoon, ialay mo yung buhay mo, patayin mo yan sa harapan ko. Dahil walang tunay na pagsamba pag walang pag-aalay ng buhay. Ganun po kahigpit ang Christianity, mga kapatid. Dahil kapag hindi mo pinatay ang sarili mo ang nandyan, yun po tinatawag na laman. At alam po nga natin, Romans 8:8, they that are in the flesh cannot please God. There is no worship going on. And I believe because I can sense the presence of God in this place, there is worship going on. This message is to resuscitate, to establish
The prerequisite that you will do this all throughout your life, every day of your life. Keep on practicing being dead to self. Not by will, Lord, but your will be done every day of my life. Wow. What Apostle Paul hated so much in his life while he was still here on earth is that the self is the enemy. The reason why he would like to go to heaven na, para matapos na ang paglabas ng sarili, kasi masakit kapag ang sarili mo nandyan, ipapahama ka niyan. Pero kung mahal na mahal pa yung sarili mo yung sinusunod mo, ang dami mong self-preservation, hindi mo pa naintindihan ang ibig sabihin ng worship. Okay. So, dumunod po ako doon para babalikan ko mamaya yung pong prerequisite. Okay? So, balik po tayo sa picture. Yung larawan ng pagsamba. Ang theme po natin, ang message natin is worshiping in love. Okay? Ang dami ko pong gustong isulat ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa. Itong worship, gusto kong isulat na muli itong mga discovery ko dito sa worship. Okay? So gusto kong sariwan sa inyo, ano ang idea ng worship? Ha? Keep your eyes open, your minds open, because this is really very important. Let's go back to John chapter 17. Verse 1, ang sabi po sa verse 1, ang sabi ng Panginoon Kristo, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Yan, sinabi niya naman dito. The hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. So the word glorify is the word to give value, to honor. To glorify is to honor. And then makikita po natin mamaya na ang ibig sabihin ng to glorify is to love. To love is to exalt. Verse 5, i-ano po natin sa verse 5. And now, O Father, exalt thou me, or love thou me with thine own self. Pahalagahan mo ako katulad ng sa pamamagitan ng sarili mo at ng kahalagahan na meron ka na nai-enjoy ko before the world was. Father, glorify thou me with thine own self. Pahalagahan mo ako, ibigay mo sa akin ang value na meron ako sa iyo katulad ng pagpapahalaga mo sa akin before the world was. So to glorify is to worship. To exalt is to worship. So the Father glorifies the Son. The Father exalts the Son. The Father worships the Son. Are you following? The Son worships the Father. The three and one, they worship each other. They lift up each other. They love each other. Kagabi, nabigyan mo ng konting idea doon sa ating topic kagabi sa fellowship. Okay? In verse 22, before I say what I have to say, inireview ko lang kayo, and that value, that love, that glory, that worship, ulitin ko, yung pagpapahalaga mo sa akin, ayon sa halaga mo, na pagpapahalaga sa akin, okay? Yung pag-ibig na, kasi to glorify is to love, yung pag-ibig na meron ka sa akin, yung kaluwalhatian mo, okay? Ibig sabihin yan, verse 23, verse 22, binigay ko sa kanila. Na-capture niyo na ho yung idea yan before I proceed. Yung pagpapahalaga ng Diyos sa Ama, yung pagpapahalaga ng Ama sa Anak, yung value na binibigay ng Ama sa Anak, ipinasa niya sa iyo. Do you agree? Yung hindi, pwede na makinig ulit. Yung pagpapahalaga ng Ama sa Anak,
ay yung pag-ibig niya sa anak. Verse 23. Tuloy natin. I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. Yung pag-ibig mo sa akin ay yun din ang pag-ibig mo sa kanila. Yung glory ang binibigay mo sa akin, sabi ni Jesus, yun din yung gloria na ibinibigay mo sa kanila. Ibinigay ko rin sa kanila. Sabi niya, verse 22. Yung pagpapahalaga ng Ama sa anak, binigay sa'yo. Okay, itong point ko sabihin. Yung pagsamba ng Ama sa anak, ibinigay niya sa'yo. Nasasakay niyo pa, hindi na. Pag sinabing sinasamba ka ng Diyos, ine-exalt ka ng Diyos. Pag sinabing sinasamba ka ng Diyos, minamahal ka ng Diyos, sapagkat ang pag-ibig at pagsamba ay iisa. Do you know that worship, last point ko to pero hindi ko lang sabihin, hindi ko lang point ko ngayon. Gusto ko lang bigyan ng idea. Ang paglilingkod ay binibigay sa Diyos, sapagkat siya lang ang dapat paglingkuran. Pero bakit sabi sa Bible, serve one another? Ibig sabihin nun, sasambahin ko rin kayo? No, yes! I serve you because I worship God in you. I worship God in you. I love you as how God loves you because I worship you, I serve you. Sounds strange, di ba? Piniplay ko po kahapon yung awit ni Ray Valera. Aawitin daw ni Sarit Sinasamba kita. Kung kasalanan man ito sa Diyos, sana'y maunawaan ako ng Diyos. Dahil sinasamba kita, higit sa iyong pagkaalam. At ang sinabi niya, ang pagsamba ay ginagalang kita. Yun ang ibig sabihin ng pagsamba. Pero patungkol sa babae. Alam na alam ni Ariel yun, ano? Arnel, alam ko. Sinasamba kita. Inaawit mo yun, no? Duwid nga kayo mamaya nyo, no? Pagsamba, pag-ibig. Sa human level, ang sinasamba mo, wife mo. Asawa mo. Okay. Ang gusto kong bigyang diin, ang pagsamba ay pagpapahalaga. Kaya worshiping in love ang theme ng ating message. Pag sinabing sinasamba natin ang Diyos ng pag-ibig, ibinibigay natin ang halaga na dapat ibigay natin sa Kanya. Pag hindi mo na ibibigay ang halaga na dapat para sa Diyos, hindi mo siya sinasamba. Ngayon, may level ng pagsamba. Depende sa pagkakilala mo sa Kanya, hindi ka naman i-condemn ng Panginoon hanggang hindi ka nagmamature. Kasi yung level ng pagsamba natin sa Diyos, level ng pag-ibig sa Diyos, ay depende sa ating pagkaunawa kung sino siya sa atin. So yun ang sagot ulit sa tanong, bakit iba-iba ng commitment tayo sa Panginoon? Bakit iba-iba ng level ng dedikasyon? Kasi depende yun sa pagkaunawa niya, gaano niya naaabot, sino ba ang Diyos sa buhay niya? Kaya sa 1 John 3:16, hereby perceive we, hereby we understand, hereby we know the love of God. What is that love? He laid down His life for us. And we ought, because we understand the love of God that He died for us, now we ought to lay down our lives for the brethren. It means that you have understood what you're talking about. Ngayon, hanggat di mo naintindihan ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo kayang alay ang buhay mo sa Kanya. Para sa mga kapatid sa iglesia, this is the platform ng pag-aalay ng buhay sa Diyos. Hindi ka pinapupunta ng Panginoon sa bundok, i-alay mo ang buhay mo doon, ang gagawin mo doon? Magbibilan ng ibon. Dito sa iglesia, ang pag-aalay ng buhay, i-aalay mo sa paglilingkod. Amen? Kasi nandito ang Diyos Don't get it wrong. Hindi ko malimutan ang sabi ng patotoo ni Greta kagabi. Nang sinabi niya na naintindihan ko yung sabihin ni Pastor, kung hindi mo kayang i-alay ang buhay mo sa mga tao dyan, sa mga pagmumukha nila, na pagaganda at guwapo, hindi ka pa handa magpamiyembro sa iglesia, sa covenant. So ang magpapamember ng covenant, ay naintindihan mo na that Christ died for you,
at naintindihan mo na ito ay galing sa pag-ibig ng Panginoon, iaalam yung buhay mo sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng worship. Ibinibigay ang kahalagahan dapat para sa Diyos. Okay, nakuha niyo yung point? This is worship. Okay, ngayon, ang worship sa Garden of Eden is different. Nagkaroon ng change ang worship nung sila ay umalis sa paraiso. Walang altar sa Garden of Eden. Walang alayan, walang offering sa Garden of Eden. Mukha nyo? Pero naandun ang concept ng worship. Sinabi ko sa inyo, ang worship ay pagsamba. Ang worship ay fellowship. Naandun ang worship. But in the Garden of Eden, worship is done by fellowshipping with God. With Adam and Eve, God comes down and they fellowship one with another. That is the concept of worship. Pagdating po sa kasalanan, na nagkasala sila, lumabas sila sa paraiso, nang iba na po ang mode of worship, may offering na po, may sacrifice na. Nawan yung point? Nagbago na kasi nahaluan na po ng another entity eh. Nagkaroon na tayo ng tinatawag na old nature na dapat patayin. Okay? Kaya po pagka inaalay po yung tupa, di ba? Parang sinasabi mo yung kasalanan mo, nililipat mo sa tupa para ang Diyos tanggapin ka for the meantime hanggat wala pa si Jesus. So the offering that was done, the kind of worship that was done in the Old Testament was only what we call yung atonement or propitiation temporarily. Pampalubag loob lang sa Diyos yun until finally Jesus will come. Okay? So ngayon, ulitin ko ang concept ng worship. Ang concept ng worship ay ang pagbibigay ng halaga. Okay? Okay. Ano ba yung halaga ng Diyos? Balikan natin. Kaya merong acceptable worship pero hindi. Hindi natutumbok ang halagang dapat ibigay sa Diyos. Now, the picture of worship that I would like to give you right now is giving what's due to the one who worship. Worshiping in love, another expression of worshiping in love is giving. Alam natin, number one, so pag sinabi natin worshiping in love, it's about obeying His commandments. Yun po yung unang-unang pang Sunday. Kasi ang sabi ng Panginoon, di ba pag sinabing sumasamba ka sa Diyos, sinusunod mo ang kanyang utos. So worshiping God is sa pagsunod. So kapag hindi ka sumusunod, hindi ka sumasamba. At di ka makakasunod pag di mo pinapatay ang sarili mo, that's a prerequisite. Pangalawang picture na binanggit ko nung nakaraan, na nakarampang mga Sunday, ang another picture of worshiping in love is what? Clinging. Pag mahal mo ang Diyos, ini-express mo yan, ang pagpapahalaga sa Kanya by always prioritizing Him in time. Binibigay ko ang the best hours ko sa Kanya. I want to cling with Him. More time, more time. The more you fall in love with God, the more you want Him to manifest, the more you want to spend time with Him. The more you fall in love, the more you want to be with Him. Kaya nakakalungkot, pag ayaw nyo na kasama ang pamilya nyo at asawa nyo, may problema na humayo. Kasi ang tao nagmamahalan, they always want to cling together. Ganun po yung church. We want to always be together. Hanggang nagkakapalitan na tayo ng mukha. Diba? Kasi we always want to be together. So worship is obeying God. Worshiping in love is obeying. I made that clear. And then worshiping God in love is clinging. And then thirdly, worshiping God in love is by giving. Again, ulitin ko yung kasabihan ni Han Brown. During the time of Marcos, there was a program in the radio. This is Han Brown. Matagal na ba kaya? You can give without loving, but you cannot love without giving. When love, it is giving. Okay? Ang taong selfish, magbibigay lang pag may kapalit. Kaya walang giving na nangyayari doon. May kapalit di ba? You can give without loving. O, matigil ka na lang. Ito na, tigil na. But you cannot love without giving. You understand that? Ibig sabihin, mga kapatid, you cannot worship God without giving. Hello? Worshiping God
in love is given. In Malachi chapter 1, not chapter 3, chapter 1. Tingnan po natin, basahin po. Sorry kanina, doon sa lecture kanina, masyado kong binilisan ang pagbabasa ng Ecclesiastes. Tandaan nyo, it was wrong. Don't do it. Kasi naghahabol ako ng time. Pero hindi dapat binabasa ang Word of God ng mabilis. Dapat dahan-dahan dahil pagpapahalaga natin sa Diyos. Lalo na pag-public. Kaya kanina, namadali ko yun, nag-sorry na ako kay Lord. Forgiven daw. Okay. Tingnan natin. Malachi 1, the burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. Si Malachi ang kinausap ng Panginoon para kausapin ang Jewish. Verse 2, I have loved you, saith the Lord, yet ye say, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother? Saith the Lord, yet I love Jacob. So, pinapakita ng Panginoon dito yung kanyang tinatawag na election or electing power. Na minahal ko kayo, higit kay Esau. Diba? Tuloy natin sa verse 3. And I hated Esau and laid his mountains and his heritage waste for the dragons of the wilderness. Diba? Hindi ko siya pinaburan. Ikaw ang pinaburan ko. Pinabayaan ko siya. Verse 4. Whereas Edom saith, we are impoverished, see? But we will return and build the desolate places. Thus saith the Lord of hosts, they shall build, but I will throw down. Kasi magkalaban yan to generation. Si Esau at saka si Jacob. By the way, ang lahi ni King Herod ay galing po yan kay Esau, Edomites. Okay? Tuloy po natin sa verse 5. And your eyes shall see, and ye shall say, the Lord will be magnified from the border of Israel. Verse 6. Ito na po tayo sa verse 6. Have your eyes on me. Wide open. Ears. Ito po yung kanyang hinanakit na sinasabi. A son honoreth his father, and a servant his master. If I then be a father, where is my glory? Where is my honor? Where is my value? Where is my worship? Okay? And if I be a master, where is my fear, saith the Lord of hosts unto you? O priest that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? Verse 7, ito nang sabi ng Panginoon. Ye offer polluted bread upon mine altar, siguro may amag na. And ye say, wherein have we polluted thee? Yung bread offering po kasi yan, na ginagamit po sa sacrifice. And that ye say, the table of the Lord is contemptible. Verse 8. And if you offer the blind for sacrifice, kasi ang offering po sa Panginoon, na requirement po ng batas ni Moses na binigay, offering must be without blemish. It must be perfect. Ang tupang iaalay sa Diyos ay hindi yung bulag. Kaya sabi po dito, and yet he offered the lame and sick is not evil. So ibig sabihin, pag nag-offer ka sa Panginoon na hindi ayon sa kanyang kalooban, hindi acceptable, di ba? Evil yun. Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee? Or accept thy person, saith the Lord of hosts. Verse 9. And now I pray you, beseech God that He will be gracious unto us. This hath been by your means. Will He regard your person, saith the Lord of hosts? Ang Panginoon po dito ay naghahanap ng kanyang value. The term na nangyari po, naababoy na nila ang pagsamba sa Diyos. Nag-aalay na sila, hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito po ay evil sa harapan ng Panginoon. Ang pag-aalay at ang pabibigay sa Diyos na hindi sang-ayon sa kanyang kalooban, ay hindi po tinatanggap ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, anong tingin niyo sa akin? Ialay niyo sa governor niyo, tatanggapin ba yung mga hayop na yan? Na ina-offer niyo, mga bulag, mga... Hindi tatanggapin ng governor yan. Ang sabi ng Panginoon, verse 10, who is there even among you that would shut the doors for nothing? Neither do ye kindle fire on mine altar for nothing? I have no pleasure in you, saith the Lord of hosts. Neither will I accept an offering at your hand. This is something that you should consider. Do you give the value that God deserves? Do we give Him due worship by giving Him the true value? Verse 11, from the rising of the sun even
even the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles. In every place, incense shall be offered unto my name. Verse 12. But you have profaned it. Binaboy, nilapastangan yun. Okay? And that he said, the table of the Lord is polluted, and the fruit thereof, even his meat, is contemptible. Verse 12. Verse 13. Ye said also, behold, what a weariness is it, and ye have snapped at it. Binaliwala nyo. Verse 14, finally. But cursed be the deceiver. Ibig sabihin po ng deceiver, yung nag-aalay sa Diyos na hindi naman tama. God has His own prescribed offering for worship. Okay? Ang sabi ng Panginoon, for I am a great king, saith the Lord of hosts, and my name is dreadful among the heathen. Ako ang kataas-taas ng Diyos. I'm a great king. What do I deserve? What do you think I deserve? Sabi ng Panginoon. What do you think God deserves? Sabi po ni David, 1 Chronicles, chapter 29, verse 14 and 15. First Chronicles, but who am I? And what is my people that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have, and of thine own have we given thee. Ano bang iaalay namin sa inyo? Eh wala naman kami. Sino ba kami? There's nothing that we can offer you. Ano sabi sa song kanina? But I have nothing else fit for the king. I have nothing else fit for the king. All I have is a heart that sings hallelujah. That made me cry. We have nothing to offer God. Everything comes from God. Now the question is, lahat galing sa Kanya, anong iaalay ko sa Diyos? I have nothing that is fitted to be given to the King. Nothing. Wala. So kaya, gawin natin. Uwi na tayo. Wala pala eh. Romans 12:1. Yan po yung balik natin. Ang pinapaalay ng Panginoon sa atin ay bubuhay mo. Ulitin ko. Anyone here? Kung hindi mo pinaalay ang buong buhay mo sa Panginoon, wala kang ang iyo. Yung buhay na yun, hindi rin iyo, but that's the best offering that you can give God. Patayin mo yung sarili mo at sabihin mo sa Kanya, Lord, let thy will be done, not my own will, but your will be done. Wow. The greatest thing that can happen to a believer's life is that when he would be able to say with all sincerity, Lord, it's not my will, but your will be done. I have no will of my own. I want your will to be my will. And it is my pleasure to obey your will for my will. Amen. This is a confrontational message. Sana mga kapatid, huwag kayo maalis sa room na ito na hindi kayo nakapagsabi, Lord, let thy will be done. Amen. Okay. Bakit hindi natin kayang i-prioritize ang Panginoon pagdating sa oras? Bakit hindi natin kayang i-prioritize ang Panginoon pagdating natin sa talento? Time, talent. Bakit hindi natin kayang i-prioritize ang Panginoon pagdating natin sa treasure? Why? Punong-puno tayo ng self-preservation, self-gratification. We want self-sufficiency. We want self-exaltation. Puro self. Kaya gusto nang patay mo sa sarili mo.
At wala kang problema sa time, wala kang problema sa talent, at wala kang problema sa treasure mo para ibigay mo ang dapat. Amen? Okay. 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. Wow, you're very much familiar with the passage. Wow. 2 Corinthians 8. Verse 1 to 5. 8 verse 1. Laruin po natin ng konti ang mga idea ito, mga kapatid. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Gusto namin makita ninyo ang biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa Macedonia. What is this grace that we're talking about? In verse 2, ang background po kasi nito, to give you a background, nagkaroon po ng famine doon po sa Jerusalem at nagkaroon po ng collections sa mga churches. Si Apostol Pablo, siya po yung namumulekta ng mga tulong na dadalhin sa Jerusalem dahil nagkaroon po ng taghirap sa Jerusalem. Sabi niya, Hoy, Corinthians, gusto kong malaman nyo kasi yung Corinthians, mayamang church po yan. Gusto kong malaman nyo kasi sa city po ng Corinth, sa Greece. Gusto kong makita nyo, tingnan nyo itong mga taga-churches ng Macedonia. Okay, ano yung grace na meron dito? Ang sabi niya, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Babalikan natin mamaya. Verse 3. Tingnan nyo sila. Sa kabila ng kanilang pagdarahop, sa kabila ng kanilang affliction, may persecution, may pagdarahop, grabe, in a great trial, for to their power, I bear record, nagpapatotoo ko sa inyo, na kahit sila'y walang-wala, pigang-piga na sila, and beyond their power, they were willing of themselves to give. Why? Verse 4. Praying us with much entreaty, that we would receive the gift. Hindi lamang sila willing magbigay. Nakikiusap pa kasi si Pablo, iniwasan na silang tanggapan at isolicit ang offering kasi nga, kawawa na sila. Pero itong mga tao nito, sila yung nakiusap, praying us with much entreaty. Paul, please, bakit mo kami iniwasan? Si Paul kasi dito dadaan, umiwas, ayaw niyang tanggapin ang mga offering dito kasi kawawa nga sila. Pero hindi lang kalooban ng Panginoon. Gusto ipakita ng Diyos sa atin dito. Paul, pambihira, iniwasan mo kami. Para bagang pag may offering na, lalo yung pinapasa yung offering, kunyari nagme-meditate, paglampas, ay salamat, naglampas mo. Pero sila hindi. Uy, ba't mo ko nilampasan? Eto, ihahapol pa. Yun ang ginawa ni Paul. Inihapol yung offering at yung tithes and offering. Pero dito, hindi po yun ang pinag-uusapan. It's the help sa Jerusalem. Now, what's the secret? Giving is worship. This is the worship that God accepts. Verse 5. This is the worship. And this they did, not as we hoped for. But first, anong ginawa nila? Gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Mga kapatid, hanggang tinibibigyan ko ay mas Panginoon ng buo, hindi mo kayang i-prioritize ang gawain sa mga Panginoon. And I'm telling you this, doon sa mga dalagang binatang nandito, huwag ka muna mag-aasawa kapag hindi ka patapos sa problema mo sa sarili mo. Idadamay mo ang mapapakasawa mo. Ang tao mag-aasawa, tapos na siya, buo na siya. Binigay niya na ang sarili niya kay God. Sikat na ang mahalaga sa kanya, kaya pag nag-asawa siya, ibibigay ko yung buhay ko sa asawa ko. Ganon din sa gawain ng Panginoon. Ginawa na Jesus ang lahat para sa akin at gagawin ko rin ang lahat para sa kanyang gawain. That is worship. Giving. Okay, finally, I would like to end in this. Parang aking message ay magtapos sa 45 minutes lang. Okay? I have 5 minutes more to complete the 45. Balikan po natin mga kapatid, ang purpose ng worship. Anong purpose ng worship?
The purpose of worship. The picture of worship, worshiping in love, the picture is obeying God, clinging with God, giving to God. And what is to give to God? Self. Nothing less as a living sacrifice, holy and acceptable, which is your what? Reasonable, logical, rightful worship is to offer your life, put yourself to death. Mortify is the word. And what's the purpose? Pagkasigaw dyan yan? The manifestation, gusto ng Lord mag-manify. Hindi kanya kukunan para kang mawalan. Gusto niya mag-manifest ang kanyang pagiging Jehovah Jireh. Gusto niya i-manifest ang kanyang goodness, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang power. Gusto niya i-manifest ang kanyang totality sa buhay natin. That's the purpose of worship. The more you worship, the more He manifests. The more you exalt Him, you are exalted because you are one with God. Hindi pwedeng i-exalt mo siya, i-magnify mo siya, magbibigay ka sa Kanya to worship Him, and then, TY, and you are left behind. No! The purpose of God, why we are to worship Him, is for Him to manifest mightily, abundantly, and clearly to our lives, and through our lives, glory to God. Doon sa mga taong hindi nakakaranas ng manifestasyon ng Panginoon, you don't know how to worship Him. It's by obeying. It's by clinging. It's by offering your life every day. Every day. Every day. The purpose? Manifestation. 3 minutes. Balikan natin ang Malakay. Ang Malakay, ang Diyos ay nanunumba. Ang gandang basahin ng Malakay. Malakay chapter 3. Bihira ko po itong banggitin sa kongregasyon. Verse 8 and 9. And then 10. Ang isang reklamo ng Panginoon ay ninanakawan niyo ako. Kaya sabi ng mga tao, saan ka namin ninakawan? Sumagot ng Panginoon, in tithes and in offerings. Verse 9. Verse 9 pa. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Ito pong verse 9, hindi po ito totoo sa atin ngayon. Hindi po tayo masusumpa, kasi wala na pong sumpa sa mga mananampalataya. Ang term po dito ay consequence. Hindi mo mararanasan ang manifestasyon ng Panginoon. Verse 10, nandito po yung manifestasyon ng Panginoon. Dalhin mo ang mga ikapo sa aking storehouse, that there may be meat in mine house. At ang sabi ng Panginoon, at I will prove you. If I will not manifest, let's forget everything. Let's forget everything. Hindi kita pinagdadala ng tithes at ng offering para paghirapin ka. No sir, I don't need your money, I am God. So that there will be meat in mine house. Para sa lingkod ko yan, hindi para sa inyo yan, sa lingkod ko yan. At subukan mo, gawin mo yan. I will open not the doors but the windows, many avenues, many surprises from the Lord. And I will pour out the blessings na wala kang kalalagyan. Amen? Let's continue to believe and uphold this verse as a token of worship natin. Ibigay natin ang sarili natin. Wala kang problema sa tithes and offering. Kaya nga ang problema, hindi ka makapag-tithes and offering. Hindi ka makapaglingkod ng dapat. Ang dami mong preservasyon. Ang dami mong gusto mangyari sa mundo. Na ang mundo naman ay mawawasak at mawawala ka naman din pagdating ng araw. But ang sabi sa Bible, but he that doeth the will of God abideth forever. Iiwanan mo ang mundo, mawawala ka sa mundo. Pero yung ginawa mo sa pangalan ng Panginoon, only one life. Soon it will pass. Only what's done for Christ will last for eternity. Shall we all rise? Katulad ng binanggit ko kanina,
wala namang lalabas sa kwartong to na hindi ka nagsasabing, Lord, I'm giving you my life. Why? We are expected to worship God 24/7, all throughout the week, all throughout the day. And worship can only happen between you and God, the true fellowship, if you will offer your life to God, saying, Lord, not my will, but your will be done. Father, thank you, Lord. Among many billions of people on the planet Earth, we are the privileged ones for having the Lord revealed Himself to us in a very personal way for the true and restoration of the true worship. The greatest privilege and the greatest thing that a man can have on this planet Earth is to be connected with the Creator, not only for a time being, but for eternity. And we thank you, dear God, that worship is very much understood. It is to give due value to the one we worship. We cannot reciprocate or give back that value to you if we have not received the same kind of value into our hearts. And we thank you, O God, for equipping us. You have deposited in us your value, your glory, yourself, Lord God, so that we may in return give you the glory, worship you, and love you and serve you the way we should. Thank you, God Almighty. Thank you, Lord God, for this so amazing, mind-blowing thing that you have elevated us to fellowship with the triune God. The greatest thing, the greatest privilege, the most wonderful thing in our lives is that we are part of the triune God, fellowshipping with the triune God. Thank you, Lord God. Be lifted up. Continue to manifest in our midst, Lord God, this morning. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen.